We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends will always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends. The best of friends will always, always be. We are sisters, we are sisters. Hi! Good morning. Ay, ano ako natitinig? Hello! Good morning po sa inyo lahat. Welcome po sa Sis. Siyempre, nagtataka kayo kung bakit nandito ako sa gate ng bahay ko. Well, kasi wala si Jelly. Anong connection nun? At saka bakit nga ba wala si Jelly? Bakit nga ba wala si Jelly? Ay, kasalukuyan po siyang nasa bahay nila. Hindi, nasa Canada po siya. Tsaka, meron na siyang meron na siyang house tour. It's my turn today. Ay, nako. Alam nyo, ako ay babae. Kaya sana ako talaga ay babae. Wish ko lang po. Dahil ako ay babae, ang mga makakasama po natin today ay puro po mga babae. Mga babaeng nagbigay impluwensya sa akin. Medyo dumating sila sa sis. Nung pumasyal sila sa aming sis house, naging malaki po impluwensya nila at medyo parang naantig ang damdamin ko sa kanilang mga kwento. Kaya ngayon, magbabalik tanaw po tayo. Aalamin natin, sino-sino nga ba ang mga babaeng yun? Diba? Okay, so join me, ha? Let's go! Ay, sorry, nakalimutan ko. Kasama nga pala kayo. Let's go again! Pero bago tayo mag-let's go, pahinga muna kayo konti. We are sisters, we are sisters. Ito po ang aking veranda. Come in. At nakikita nyo may mga toys. Hindi po akin yan. At hindi po ako ang sumasakay dyan sa motorsiklong yan. Syempre po, nakakalat. Alam nyo naman po, ang dami kong anak. So, lahat po yan ay kanila. Come in. At ito naman po ang isa sa mga paborito kong lugar sa aming bahay. Ito po ay ang aking sala. Syempre. At ito talaga, paborito ko to. Tingnan nyo ha, kung naaalala nyo lang. Ito po ang aking mga alagang mga beautiful tropical fishes. Mali ata yun. Fish. Okay. Sabi po nila, malas daw po ang may aquarium sa bahay. Dati po ayaw ko kasi sabi nga nila malas. Kaya lang, na-realize ko, walang kinalaman ng isda sa kamalasan ng tao. Lalong-lalong wala sila talagang kinalaman sa kamalasan ng kahit sino. Okay? At sa sis house po, kita nyo, meron din po ako mga alagang isda. Kaya Tito Danny, kulang na sa isda to, baka gusto mo naman dagdagan to. Anyway, yan po ang aking mga anak. Say hi, kids! Hi! Sila po, asan kayo? Ayun, sila po ay naglalaro ng bingo, pero walang prize. At doon po, ayan si Yaya, ayan si Mimi, at ayan ang aking handyman. Say hello, guys! Hi! Yaya, nagtago ka, mag-hi ka! Hi ka! At ayun po ang aking anak. Nakita nyo nakaporma sa may pintuan. Nagbabala kasing gumimik, hindi ko pa pinapayagan. Okay? So, intay siya. Okay? Pasyal ulit tayo. Hello. Yan po ay picture ng isang malaking seashell na hindi akong gumawa. Definitely. Anyway, eto po. At eto ang aking, paano ba sasabihin to? Display area.
Eto po, magugulat kayo. Siyempre, lagyan natin ng konting decorative vases para cute. Tapos ito po, clowns. Hindi ko alam kung alam nyo kasi mahilig po ako talaga sa clowns. Hindi ko alam kung bakit. Bakit nga ba? Kasi kami daw mga artista ay para kaming mga payaso. Minsan tumatawa kami kahit naman masamang-masama ang loob namin. And alala ko tuloy yung isa sa aming mga guests, si Kuya Germs. Siya rin po ay mahilig sa clowns. Ang dami po niyang clowns. Sobra. Wala akong sinabi itong 4 na clowns kung nakadisplay dito. Wala akong sinabi sa collection niya. Okay? Siyempre, ito po ang picture ng aking mga baby. Si Yuan, si Kyla, si Moymoy, si Ina, at siyempre si Luigi nung siya ay bagets pa. At ito po ay isang trend. Mahilig ho akong pumunta sa Tiangge. Doon ko yan nabili sa Tiangge. Ha! Hindi ko sasabihin kung magkano ko nakuha, pero happy ako. Kasi doon ko yan nakuha. As in, priced buy ko yan. Na hindi po akong tumawad. Mami ko po, dahil hindi ako marunong tumawad. Anyway, eto naman po ay ang aking sofa. Kung saan po ako nag-entertain ng mga bisita pag sila po ay pumapasyal dito. Bisita ko, bisita ng mga bata, bisita ng mga anak kong mga kalaro nila, friends nila. Ayun, ganun. Nanay ko, tatay ko. Pag pumupunta sila dito. Siyempre si sis, pag pumupunta siya dito, dyan po siya nakahilata at nahihiga. Okay. Kami rin po ay may sala sa sis house. Alam niyo yan. Yun din po ang favorite place namin ni Jelly. Dahil yung sala po namin ay talaga naman pong naupuan na ng pagkadami-daming mga bisita. At isa po sa mga special na bisitang naupo po sa salang yon ay si Miss Miriam Defensor Santiago na nag-cause po ng napakaraming gulo sa aking buhay. Dahil sabi po nila, masyado daw akong komportable. Sis house, di syempre komportable kami, di ba? At nagalit po sila sa akin dahil ako po ay nakaupo ng ganito yung upo ko. Bakit daw ako nakaupo ng gano'n? Nakikita nyo naman, nasa sofa ko, nasa sala ko, ganito upo ko. Eh syempre, yung sis house ay bahay din, sala din, at ako po ay naupo doon ng ganito. At syempre po, para maging komportable yung aming guest, kailangan komportable yung mismong nag-e-entertain sa guest. So, tingnan po natin si Miss Miriam Defensor. Kasama ko po siya sa sis house. Good morning po. Magandang umaga, Janice. Magandang umaga. I'm so excited. Excited po talaga ako to have you here kasi parang honor po sa akin na makausap kayo. Kasi parang pinapanood ko lang kayo dati sa TV. Thank you. That's very kind. Yes, ano po ang naging feeling nyo na kayo, nababrand kayo talaga as ang lakas-lakas ng dating nyo? Siguro iyan, bunga iyan ng pagnanais ng ating mga kababayan, hindi lamang ng mga kababaihan, ng lahat ng sambayanan para sa isang napakalakas na leader sa ating bansa. Tuwang-tuwa sila yata pag nakakita sila ng ganyang personalidad. Dahil yan yata ang signs of the times, yun ang tinatawag ng kapalaran para sa ating bansang Pilipinas. Kailangan natin ng napakalakas na leader. Dahil sa ngayon, watak-watak ang ating bansa. Kaya kinakailangan malakas ang personalidad ng tinitingala nating pinuno natin para makuha niyang maging cohesive ang ating bansa. Bata pa po ba kayo? Talagang ganyan na kayo? As in, malakas na talaga ang dating nyo? Yung meron na talaga kayong parang, you say what's on your mind, yung lahat, kung ano man pumasok sa utak nyo, talagang sinasabi nyo, kahit na magalit sila o mainis sila sa inyo. On the contrary, nang maliit akong bata, mahiyain ako, madalas akong naiiyak dahil palabasin lang ako sa sala ng tatay namin para makapanayam ko yung aming mga kamag-anak, mga bisita niya, mga importanteng tao. Na-upset na ako noon. Gusto ko pabayaan lang niya ako sa isang sulok na nagbabasa. At madalas, nagtatago talaga ako. Umaakyat ako sa bubong ng bahay namin o umaakyat ako sa puno ng bayabas o sa puno ng niyog para makabasa dahil yun lang ang gusto kong gagawin. Talaga, di anong age nyo na-realize na meron kayong ganyan, meron kayong strength, meron kayong intimidating character? Una kong nalaman na kaya ko pala na isulong ang kagustuhan ko nung nag-high school ako at merong mga, how do you say in Tagalog, merong mga barumbado doon na palagi nilang sadyang, how do they say, they would purposely disturb. Iniistorbo nila ang mga babaeng mga estudyante. So kayo ang parang naging fighter ng mga girls? Halimbawa, tatakbo sila sa gitna ng mga babae na estudyante na naglalakad sa daan at sadya nilang banggain ang mga
ang mga, how do you say, chest, the breasts of the girl. Okay. And Chancing. yes, minsan ginawa nila yan sa aming magkaibigan. Hinawakan ko sa kwelyo yung isa at sinuntok ko. Tihaya siya. Kaya nakita ko na, madali lang naman pala. Wow! Sinuntok niyo talaga? Oo. Ano, nagulat siguro sila? Nagulat sila at sinabihan ko sila, huwag na silang bumalik sa aming high school. Hindi na At sila hindi na bumalik. bumalik. May mga kaibigan na parang ayaw nila sumama sa inyo kasi masyado malakas ang personality niyo. Malakas lang ang personalidad ko kung meron akong pinaglalaban. Pero sa pang-araw-araw na pakikisama sa tao, I try always to look at things from the point of view of the other person. Ayaw kong i-overpower ako, i-dominate o i-overwhelm ako ng iba. Kaya sinusubukan ko na sa pribado kong buhay, kasama ko ang mga matalik kong kaibigan, na hindi ko ginagawa sa kanila iyan. At saka talagang tunay akong interesado kung anong nangyayari sa mga buhay-buhay nila. Kaya wala akong panahon na pag-usapan ang sarili ko. May mga apo na po ba kayo? No. Anak pa lang? Yes. Paano sila naglalambing din po ba kayo sa kanila? Oh, yes. I am a very tactile person. Gusto ko palagi akong naghahawak ng mga tao. You're a touch person. Yes. I'm a touchy-feely person. If you are within 1 meter's radius and I am seated in my living room, I will tend to hug and to kiss you whether you like it or Ah, not. talaga? Oh, Ang yes, sweet yes. naman. Di pati po sa husband niyo, ganun kayo. Kapag mahal akong tao, sinusubukan ko lang na pigilin ang sarili kong huwag mahalin ang mga asawa ng iba. Ay, tama ho. Very good yun, di ba? Dapat talaga ganun. Anyway, sa isang Australian magazine po noong 1997, you were branded as one of the 100 most powerful women of the world, ha? Oo. How did that make you feel? That must have been exhilarating dahil, what? The world! 100 people in the world, di ba? Parang, One of the 100 most powerful women in the world. Ang ibig sabihin ng powerful dyan, hindi naman talaga na makapangyarihan o mas malakas. Ang ibig sabihin dyan ay may kakayanan na magbigay inspirasyon sa nakakarami. I think that was the proper context. And I think they were referring to the fact that I have a very close, intimate relationship with all young people in my country. when was the last time that Miriam Defensor cried? Whether it be because you cried dahil nakapanood kayo ng pelikulang malungkot, Oh, nag-cry never. kayo para sa isang taong mahal nyo na either nag-pass away o nagkasakit, or sometimes naiyak lang kayo sa sobrang tuwa. Hindi ko malaala kung kailan ako huling naiyak. Baka nung namatay ang tatay ko, but that was so long ago. I think in Really? 1981. Yes. Really? Hindi po ba parang ano yun? Don't you find that abnormal? Di ba parang sometimes crying is a way for us women to release our parang yung mga depression, mga once in a while, di ba may mga depression, may mga ups and downs tayo. Oo. Pero I do not believe in this theory that women are controlled by emotions whereas men are controlled by the intellect. That is so sexist sa tingin ko. Pareho lang namang may emotion ang lalaki at ang babae. Pareho rin silang may dunong na intellectual ang lalaki at ang babae. Ako, pag meron akong halimbawa disgrasya o malungkot na nangyayari sa buhay ko, kaagad maghahanap ng panibagong gagawin. So, honor po sa amin to have you here today. And I enjoyed. Thank you so much. Pasay naman sa inyo. Hindi, actually, I've always admired you because of your courage to actually stand up for what you believe in. Kasi ako na magalit sila o mainis sila sa inyo. Mukha na ba kami mga gutom? Parang dapat na tayo magmerienda, no? Ayan yun. Sa pagbabalik natin, raransakin natin ang laman ng kusina ko. Okay? Magbabalik po kami. We are sisters. We are sisters. Okay, it's merienda time. Tayo po ay kakain ng merienda. Let's go, let's go. Ito po ang aking kitchen. Siyempre po, para sa akin, importante maganda yung kitchen ko kasi nagluluto po talaga ako. Hindi naman araw-araw, pero ako po ay nagluluto. Siyempre, itong favorite place ng aking mga anak dahil dito sila nagme-merienda, dito sila kumakain. Dito kami nagbe-bake ng cookies. At yun po. Siyempre, ang kulay ng kitchen ko ay blue and white. Blue po kasi favorite ko po ang color blue. At ito po ang aming dirty kitchen. Siyempre, nung na-realize nila na pupunta kami sa dirty kitchen, lahat po sila nagtakbuhan para lumipat sa kabila at di sila mahuli ng camera. Yan, yung mahuhuli din natin sila. At, uy!
Uy, alam ko na kung anong gusto mo. Gusto mo na kumain, no? Gutom ka na. Mabigat pa naman yung camera. Okay, sige na nga. Slow motion ako. Okay, let's go. This is the ref. Siyempre, hindi obvious na ref para hindi rin obvious na may pagkain kami nakatago. Okay, buksan natin. Anong laman? Excited ka? Wala dyan na merienda mo. Uy, wala dyan na merienda mo. Huwag ka masyado ma-excite. Teka. Andito ang merienda. Yan po ang merienda natin. No? Wag muna. Ako muna nung nagmamadali ka. Speaking of merienda, masarap pong magmerienda pag ikaw ay may kausap at may kasama ka. At naalala po ni Jelly, isa po sa masaya at masarap naming pagmemerienda ay nang makasama naming magmerienda ang the one and only superstar. Dahil lubusan po namin siyang nakilala, hindi po bilang isang Nora Honor, kung hindi bilang isang tao din po. So ito, tingnan natin. Kumusta ka nga ba? Merienda with Ate Guy. Siyempre, Ate Guy, itong mga panahon na to, parang sa lahat ng mga anak mo, parang ang pinaka naging controversial si Matet. Di ba? Si Matet, oo. Bati Parang na kami. parang actually, sinasabi nga nila, in a way, yung pagiging carefree niya, pagiging minsan, may pagka-rebellious siya, parang, sa tingin mo ba, parang ikaw din siya. Meron siyang sarili ng diskarte, meron siyang sarili ng gusto na eto ang gagawin ko kasi eto yung gusto ko. Hindi naman. Iba kasi ang ugali ko nung... iba, malaking pagkakaiba kasi ako kahit paano, kahit matigas ang ulo ko, halimbawa, ginusto ko to. May intensyon ako maganda. May intensyon ako para sa lahat kasi nung mula ng bata ako sa pamilya talaga eh. Sa pamilya talaga. Kaya pagka medyo tumigas ang ulo ko, para din sa kanila yon hindi nila alam yon. At saka, mabait akong bata kasi eh. Kilala na yung talagang binuhat na yung sarili mong buwan. Hindi, talaga yung bang, kadalasan naman, hindi naman matigas din ang ulo. Sumusunod ako eh. Kung dapat. Katulad nga nung sabi nung mga nanay natin nung, ako lang siya, ang daldal ko, no? Nung araw na, pag nag-away kayo ng, halimbawa sa magkapatid, pag nag-away, kay mali, kay tama, basta Pareho. mas matanda sa'yo, kailangan, Okay, tama siya. Tama siya. Tao, Ay, di ba? oo. Ganun kasi talaga noon. Ngayon ko lang na-realize, teka muna, kahit ba mali siya, hindi ka pwedeng magsalita. Hindi naman siguro pwede yun, di ba? Pero noon, ganun talaga. Ganun talaga. Kahit na mali na, yung bang pinapatay ka na, sinasakal ka na. Okay Dahil sa'yo, sa mas okay lang. okay lang sa'yo, di ba? Hindi pa na pwede. Hindi pwede yung ganun. So, paano nga? So, like, since you said okay na kayo ni Matet, so this Christmas, masaya, kompleto. Inaasahan ko yun. Di ba? Inaasahan ko Nag-usap yun. na uli kayo pagkatapos ng concert mo? Oo, nagkakasama kami. Dapat nga meron kaming usapan kasi every weekend, talagang buong Buong pamilya. Kaya lang hindi pa rin namin masunod nung sunod-sunod. Kasi mayroon akong ibang inaasikaso, may dapat ako asikasuhin. Ako naman kasi pag may problema naman ako din, ayoko nung nagpapakita ako sa kanila ng problema. Kaya yun naman ang hindi rin nila maintindihan. So, hindi nila nalalaman, may problema pala. Oo, ayoko nung nagpapakita. Kaya, ako. Pero ngayon siguro alam na nila kung may problema ako o wala. Kabisado na nila. Oo naman. Minsan nga si Ian, sabi ko nga sa'yo, para pang ako yung anak niya. Paano? Ang laki Kasi siya nagpapaalala sa akin, Mami, tama na sigarilyo. Mami, magpapahinga kayo, matutulog kayo mga anak ko. Pag binuhat May mga na ako, ganun di ba? bilin. Cute, di ba? O nga, nabubuhat ka niya. Ako pa minsan naglalambing sa kanya. Yung bang ganon. Sarap. Nai-miss yung kasama sila sa bahay. Oo naman. Oo naman. Ano mga magagandang memories mo? Yung talagang hindi mo makalimutan, yung special, siguro parang natawa ka, napaiyak ka nila sa Oo, tuwa. yung ganun. Ang naano sa akin, yung pinalo ko si Ian eh. Hindi masaya yun, di ba? Hindi, Oo, pero naalala mo kasi yun. ako umiyak ako noon eh, nung unang palo ko eh. Ganun pala yun, masakit. Oo, Kaya lang, totoo masaya naman, pagka yung, masaya. Sa dami, hindi ko na maalala, masaya. Kwentuhan mo ako. Kwentuhan tayo. Sinulatan ka nila, magandang Hindi, merong isang gift na siyang gumawa.
Birthday ko yata yun. Birthday ko, tapos parang may drawing pa doon. Tapos nakalagay pa yung sulat dyan. Lagi kasi yan, sila, lalo na si Ian, pagka yung bang may gustong sabihin, dinadaan niya sa mga, yung card na siya mismo yung gumagawa ng card. Saka lang saka ko lang nalalaman yung ano yung gusto, mami, sana ganito. Yung gano'n, mami, sasama ako bukas kay ganito. Hindi magsasalita ng diretso yun. Dadali Para sa wala sulat. para, So, paano ang para sagot niya pag ayaw niyo, pag gusto niyo? Sinisimangutan ko. Hindi. Hindi. Pinapayagan ko naman. Natutuwa naman ako doon sa gano'n. At least, ibang, at saka yung bang nasa trabaho ka, biglang tatawag. Yung gano'n. Nice. Naalala ka. Kasi di ba sa tao, ang pinaka-importante sa lahat yung oras. Di ba? Kasi yung oras, andun na lahat yun eh. Para ba sinabi mo, kahit na 1 minuto, 1 segundo, pag naalala mo yung tao. Di ba oras yun? Importante. Importante. Ito gusto ko malaman. Nag-text ba kayo? Ha? Nag-text ba kayo? Nag-text ba si Ate Guy? Yung anak ko, madalas mag-text, si Ian. Nakikipag-text Ako? kayo sa kanila? Tamad ako mag-text eh. Mas parang mas kausapin na lang kita. Tinatawagan ko pagka, pero nagte-text din ako, sinasagot ko din minsan yung text. Okay, ito pong aking anak na ayaw na pong magpayakap at ayaw po niya magpakita sa TV. Pakita ka na. Mga girls na ayaw daw niya. Anyway, sa pagbabalik, huwag kang magulo, yung cake matatapon! Aray! Tumakas! Ayoko! Wala kang magagawa dyan. Anyway, sa pagbabalik po ng sis, mamamasyal po tayo sa veranda ng sis house para interviewin po natin ang isa sa mga favorite pa rin namin. At may kwento ko pero hindi ko pwedeng ikwento ko ano yung ginawa ni Jelly. Siyempre, nahiya po kaming lahat. Na-shock po kami kahit po si Jelly na-shock. Pero yung guest po namin, di po siya na-shock. Sabi nga niya, okay lang yun. At yan po ay si Kumare. Si Kumaring Winnie Monsod. Sa pagbabalik ko. We are sisters. We are sisters. Siyempre po, bilang babae at bilang isang ina, may mga oras na gusto nating magpahinga ng tahimik. At isa pong favorite na place ko dito sa bahay ay itong aking maliit na kubo-kubuhan dito po sa aming garden. Ito na po yun. Ito na yung kubo-kubuhan. Siyempre sa sis house meron din kaming ganyan, pero wala pong kubo. Ano lang, maliit na garden at maliit na veranda. Naalala ko, doon sa verandang yon, meron kaming kamuntik ng makadebate, pero mabuti na lang di natuloy kasi sigurado talo kami ni Jenny. At nakilala po namin siya bilang isang ina, bilang isang lola, bilang isang asawa. At hindi po siya mataray in real life. Nagulat po kami. Eto po, si Kumaring Winnie. Good morning, Jen. Kamusta kayo dyan? Napakaganda rin yung mga bata. Salamat naman po. Pero, hindi kami pwedeng pumantay sa pagkalakas ng dating mo. Yes. Bakit nila sinasabi yun sa inyo, Tita Winnie? Hindi Ang ko nga lakas daw alam. ng dating mo. No, really, talagang hindi Clueless? ko. Well, siguro, hindi ako nag-hesitate na magsabi kung anong Nasa isip niyo. ko at saka kung bakit. Yun, Hindi tayo. wala kang hard time to tell people how you exactly think of them or how you No, think of and And these are situations. people in position, ah. Kasi gusto ko lahat on the table. Ayoko yung talikuran eh. Gusto ko yung Harap kung harap. Yes. Tapos kung may problema, we can settle it, no? I hate yung ang bait-bait mo sa harap tapos sa likod panira ka ng panira. Hindi pwede yun. How about the last campaign? Siyempre, nung campaign, 2 partidos na napakalalakas. Nagkakaroon ng mga iringan. Oo, and syempre. intrigue, and you know how politics, di ba? May sinasabing ganito, may sinasabing ganito. Anong pinaka-intrigue na really irked you na nag-inis kayo, and what did you say? Ay, talaga, siguro yung talagang nainis ako nung sinasabi ng mga iba na ako daw anti-poor. Sus ko, lahat ng buhay ko has been in advocating poverty alleviation, lahat tapos sasabihin nila porket meron akong sinabi tungkol sa isang pangyayari naging anti-poor. Sabi ko, paano kayo tumalon from one to the other? Doon ako talaga napikon ako. Incidentally, ang asawa po ni Tita Winnie ay si Christian Monsod, who used to be with the Comelec. Opposite attracts daw each other. Ibig po bang sabihin nun, Silent type siya. yung husband nyo quiet, tapos kayo noisy. Wow! Alam nyo, si Christian,
it's quiet only outside. Pero But sa in the house? bahay, nako, ang saya-saya niya. Di meron kayong sariling debate. Debates. Oo, pero it's more yung bang, very interesting conversation. Palagay ko kami hindi talaga opposites eh. Kasi we share the same sense of humor, for example. We share the same, yung bang punto de vista most of the time about certain issues. Siya lang, his public persona is quiet and calm. Reserved, Ako what I am in private, I am in public. So, sino unang napipikon? Let's say you have difference of opinion. Wala namang pikunan eh. Kasi, ang pag-argument namin Objective. issue naman eh. Issue. Paano sa bahay? Parang kung anong ulam. Yung ganon. Sino unang gagamit ng banyo? Anong gusto mong ulam? Ayun. Nagluluto po ba kayo? Of course, ha? Nagluluto po ba kayo? Weekends, pag nasa Subic kami, kasi dalawa lang kami pumupunta, maliit yung bahay na aming tinitirahan, medyo mahirap kung Maraming magulo. luto. Oo. So, for two, kayang-kaya ko. Was there ever a time na kayo naman ni Paring Oka ang nagdebate dahil talagang sumobra Iba-iba na ang yung pagiging issues, iba oo. ng opinion nyo? Hindi, si paring Oka at ako, we're not very often na pareho ang aming views. Hindi, So, kaya lang, po sinasabi talaga. niya kung anong view niya, sinasabi ko na view. In other words, just because you have a different point of view doesn't mean na Away kayo. magkaaway kayo. You So I can don't be try to very change good his friends, point of view. but You respect each ayoko other's yung- points of view. Of course. Basta ba sinasabi mo kung anong basihan at sasabihin ko kung anong basihan, hindi tayo nagkakatugma. Di sorry na lang, but at least you have told me what you think, I tell you what you think, bayaan na yung mga Finished. iba. May time po ba na meron kayong politiko na binatikos nyo pagkatapos nagalit sa inyo? Maraming na pipikon lalo na sa mga columns ko. Pero kung meron naman silang nasasabi na on their side, hindi naman ako nag-hesitate na binibigay ko eh. Kasi I have my views. They are not universal. Exactly. I am not God. That is Alright? your view. Meron silang kanilang point of view, gusto nilang sabihin. Di sinasabi ko naman kung anong sinasabi nila. Hindi ba basta yung akin lang at try to quiet. Hindi naman ganon. How about now you're a grandmother? Have you toned down or are you the same? No, why should I being a grandmother tone me down? Oh my I have goodness. no idea actually. I have no idea. No. But siyempre being a grandma, basta it's a new love in your It's a life. new love. Ay, sarap. Ibang-iba Sa pagiging ang mommy. maging grandmother sa pagiging mother. Di, baka nga all the more yung pangraso niya para maging mas matapang, di ba? Para ipaglalaban niya yung rights ng aking mga grandchildren. They will do it by themselves, but joy na joy kasi nasa iyo lahat ang happiness, wala sa iyong responsibilidad, hindi ba? Exactly. Meron po ba kayong anak na mana sa inyo? Yung ganyang ka-outspoken? Lahat naman sila are very direct, pero iba ang dating ba? Meron ang anak na Soft-spoken, sweet? Yung sweet she's going to be really, she's my youngest. Very strong ang opinions niya, pero magsalita siya ganyan. At saka yung very sweet. Ang problema, hindi ako sweet. But wala naman akong mali siya. Pero iba ba yung at saka meron naman akong isa na very strong. Yung quiet siya, pero ito ang kailangan gawin. Yes. Kami matatakot sa inyo. Huwag kayong matakot sa akin. Correct. Hindi Hindi ko ko siya. bakit malakas ang dating. Medyo nalilibang-libang na ako sa pagbabasa at kayo naman nalilibang na rin kayo sa pagpapanood. Teka nga muna. Yung kayang kwarto ng mga anak ko malinis na. Nagligpit na kaya mga anak ko ng kanilang mga abubot? Pues, sisilipin natin yan. Sa pagbabalik pa rin. Nice. We are sisters. Naligpit na nga kaya nila ang kanilang abubot? Tingnan natin. Inspection time po ito. Wow! Uy, malinis. Clean na siya. Very good, very good. Siyempre, ito CR ng aking mga kids. Yun lang. CR lang.
nila. At syempre, itong kanilang mga abubot na mahirap pong ligpitin pag nagkalat-kalat na. Come in, come in, come in. Syempre, these are my kids again. Ito ang kanilang room. Kanya-kanya sila ng kama. Girls' room ito. Girls' room. At ito actually, toy po ito ng aking little baby boy na natutulog po ngayon sa kanyang room. So, ito yon. Natatandaan ko, nung nag-sis po kami minsan, meron kaming, kids come here, meron kaming isang guest na mahilig talaga siya sa abubot. Kakaiba. At, eto po siya. Yan po. Oh, sino yan? Who's that, kids? Jelena. Yan po. Go, Jolina. Hello, Jolina. Kamusta ka na? Mabuti naman. At saka eto, kahit maliit, talagang marami pa rin naiisip na kung anong gawin sa mga Correct. katawan. Since maliit ka ba, interesado ka na talaga mo-eksperimento o ito lang pagpasok mo sa showbiz? Basta nung bata ako, mahilig ako kay Madonna at saka Cyndi Lauper. Ay, maraming accessories. Kami ng ate ko, tsaka nanonood ako nung bata ako ng That's Entertainment. Of course! At saka, mahilig na ako nung mga maglalagay ng hikaw ng mami ko, yung choker ng mami ko, at saka yung mga bell. Oo. Pero nung mag-showbiz ako, dun ko lang naisip na paano kung ako mag-imbento ng sarili kong mga accessories. Total naman, interesado ka. Yun. At saka, kung sakaling mag-overman, pwedeng sabihin na, artista naman ako eh. Pwede na. Yeah, di ba? Lusot. Yeah. Hindi ka ba napapagalitan nun ng mami mo nung bata ka? Nakapag-eksperimento ka, mukha ka namang lahat na, mukha ka ng Christmas tree. Ay, hindi. Tawan-tawa nga sila mami nun. Kasi may picture pa ako nun na nag-Cyndi Lauper kami ng ate ko, na yung pantulog ko, nilagyan ko lang ng bell dito, tapos ginanong ko ng konti, tapos yung mga choker niya. Tuwan-tuwa sila noon pa. Bata pa lang ako. Talagang nasa yun. sayo na yun. Yes. Yung pag-eksperimento mo ba sa fashion has something to do with your height limitation? Para mapansin ka pa rin kahit na hindi gaano, Uy, hindi katangkaran. naman. Sabi nga nila kahit daw maliit ako, yung kulay daw napapansin. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, nung maisip ko na ganito yung mga isuot ko, nung time na yon kasi gusto ko. Gusto mo lang. Gusto ko lang. Parang sinasatisfy ko lang yung sarili ko. Hindi dahil sa, kailangan sa sobrang dami namin sa ang TV, kailangan mapansin ako. Hindi eh. Gusto ko lang na ganun ako mag-ayos. Nung nagsimula ka, paano mo tinitake kapag sinasabihan, siyempre, bago lang sa mata nila yung mga ginagawa mo. Yes. Anong feeling mo pag sasabihin, ang weird naman ito si Jolina? Or ano ba yung suot niya? Ang bagoy, ang daming kulay, ano ba yun? Ganon. Nung time na yon, natatawa lang ako. Natatawa lang talaga ako kasi, parang sa akin, ang dami namang gumagaya eh. Di ba? Diba? Parang feeling ko, kung mas pag ginagaya, ibig sabihin, natutuwa sila ng gano'n. Pasok! Oo, kung mas marami gumagaya, tapos kakaunti lang yung pumapansin, ba't ko papansin yung mga pumapansin? Alam ko ba kung anong reason ng pumapansin, di ba? Pero kung feeling ko, marami nang pumapansin na parang iba na nga, baka nga may mali. Ano naman feeling mo nang ginagaya ka na? Siyempre, sabi ko, uy, very Jolina ka. Parang natutuwa ako na parang, depende na lang kasi minsan ine-exage para lang maloko. Oo. Pero sa akin, okay lang lahat yon. Kahit anong sabihin nila sa akin, basta maraming batang akong napapasaya, okay sa akin. So, all these looks, you created them? Yung mga ganyan, yung mga, pinagsasama-sama ko yung mga kulay, Di ka ba na, beads sa feathers, yung gano'n. Di ka ba naubusan ng ideas? Minsan, kasi syempre pag fashion, kumbaga, pasok, minsan, tapos biglang malalaos, so kaya isip ka ng isip ng bago. Syempre, minsan, parang tatamad kang mag-isip. So, ang gagawin mo na lang, tititigan mo na lang sila, tapos, ano kaya pwede ko pagsamayan pa dito? Yung gano'n na lang. Pero dapat talaga isip ka ng isip eh. Kamusta naman yung business ng fashion? Pati ba damit, meron ka? Nagko-concentrate kami sa accessories kasi yung apparel, kumbaga, ibang-iba naman yun eh. Kailangan yun, nagko-concentrate ka rin dun eh. So ngayon, sa Saka marami ka accessories masyadong competition doon. Oo, at saka kailangan doon yung, kumbaga, kung may supplier ka man, kausap mo ng mabuti para hindi ka naluloko. Ito, kami nakukuha ng raw materials, gagawa na kami na mismo gagawa. So, wala masyadong kausap, kami lang. Kayo na talaga. Oo. At ika nga, kilatisin natin itong mga accessories na sinasabi mo. Ito, headband. Yan, O, diba? headband. Para dun sa mga nagbabalay na mga bata, o, diba? Gusto nila meron sila sa buhok.
Ayan, Oh, ayan, diba? para, dito na lang, para Sige, may para contrast. kita. Ito sa'yo. Ayun sa akin. Green and brown. Oh, sige, Bagay. dali. O, yan. Yan. Naka-headband po ako. Correct. Okay. Choker. Sige, choker Ayan. tayo dyan. Ikaw, ano sa'yo? Ano ba sa akin? Kailangan meron din ako. Ito, green. Ito mas bagay sa outfit mo. Sige na nga. Okay, fine. So, ano to mga kwintas? Oo, na, yan, kwintas. Ano ba gawa? Ang bibili lang namin, Ito kinrochet nyo? Hindi, ito raw yan. Raw material yan. At saka ito, yung mga beads roddy niya, itatahi na lang namin doon. Mas kinakabit Meron nyo? siyang ganyan. Yes. Ito. Pati rin yan. Ano naman? Ang tawag ko dyan, the colored pesting ehem. Correct. Yes, may mga, Pesting ehem. uy, may mga baby yan. Sandali, gusto ko lang Maliliit. malaman. Ano to? Made of what is this? Pom-pom siya na parang meron siyang mga maliliit na mga kintab-kintab. O, di ba? Kung ayaw nyo nang gamitin, lagay nyo sa Christmas tree nyo. Di ba? Kamusta naman ang mga dolls? Ayan, Angelina doll. O, di ba? Ikaw ba may idea nitong Jolina doll? Oo, actually, 1997 pa to. Talagang naka-endorse talaga ako. 1997. Di ba parang Barbie? Oo, tsaka nakatabi siya sa mga Britney Spears na dolls. Nakita ko, oo, napunta ako sa toy store. Kaya lang, lalaki mga anak mo, hindi ko Kaya, pwedeng bigyan ng Hindi kami doll. maka-appreciate. Hindi Mga anak ni pwede. Janice girls. Sige. A bubbly and fearless spirit wrapped in a small package. Yan po ay si Jolina Magdangal. Yay! Thank you very much! Uy, thank you, Jolina! At yun po ang mga abubot ni Jolina. At tapos na rin po si Jolina ang kumanta. Well, anyway, siguro, alam nyo, feeling ko, ang tagal nyo na nagtataka kung ano po itong naka-drawing sa aking kamay. Well, ang tawag po dyan ay henna tattoo. Hindi po yan totoo. Natatanggal po yan. Alam nyo ba kung bakit ako mahilig dito? Makikita po nyo yan. Siyempre, sa pagbabalik ng We are sisters. Sisters. Napagod ba kayo? I'm sure. Kasi napagod din ako eh. Kahit bahay ko to, medyo nakakapagod gumawa ng house tour at home video. At saka, kasi naman, kanina pa tayo nakatabingi, it's high time na medyo dumiretso na tayo. Okay? Sabay tayong dalawa. 1, 2, 3. Galing! Anyway, I'm sure nakikita niyo yan. And like I said kanina, ang tawag po dyan ay henna tattoo. Ang episode po natin today ay tungkol po sa mga babaeng naging guest po ng show na ito. Mga babaeng nakapag-impluensya. Well, ang mga babae po mahiligan sa self-expression. There's nothing wrong with that. Minsan kasi, iba-iba ang ways ng pagmamanifest nito. Ito po ang sa akin. At isa po sa mga episodes na in-enjoy ko ay yung tungkol sa extreme fashion. Kasi doon po ako natutong maglagay ng ganito at saka ganun. Okay? Tingnan nyo kung bakit. Alamin naman natin, bakit nga ba magandang maglagay ng ganun? Watch nyo to. Ang pagtatatu ay tinuturing na isang traditional form of art. Makikita ito sa lahat ng kultura sa mundo. Pinaniniwala ang ginagamit na ang pagtatatu mula pa noong 12,000 years before Christ. Ang isa sa pinakamaagang record ng pagtatatu ng mga tao ay noong Bronze Age, 1,000 taon na ang nakakaraan. Ang pruweba ay pagkakadiscover sa 5,000-year-old frozen tattooed man sa mga bundok ng Italy at Austria noong 1991. Ang mga American Indians ay naniniwala na ang tattoo o ang tinatawag nilang war paint ay proteksyon nila sa mga gera. Sa China at sa Japan, nagiging parusa sa mga kriminal. At maging dito sa Pilipinas, pinaniniwalaan ng mga taga-Kalinga na ito ay isang rite of passage sa pagiging isang tunay na warrior. Ngayon naman, ang tattoo ay nagsisilbing dekorasyon na lang sa katawan. May ibig sabihin pa rin kaya ito ngayon? Kayo, ano bang pananaw nyo dito? Magpatato pero sana hindi forever. Naku, may alternatives po. Ang tawag po dyan, henna. Ano nga ba yun, Joe? Ano ba yung henna? Henna, Sa buhok ginagamit niya, nila to sa Morocco para i-proclaim yung purity ng babaeng ikakasal. Tapos, paano yun? Ha? Ginagamit nila yung henna para i-proclaim ng babae na pure siya bago siya ikasal. Saan yung lalagay sa katawan niya? No, sa hands lang. Iniinom. So, pag meron siyang ganon, Hindi na siya pure, no? Pagka itim na itim na siya. Okay. Okay, magpapahenna po ako. sige, magpahera ka dyan. Para pure. Huwag mong inumin. Ganyan lang ba yung kadali? Gano'ng katagal bago matanggal yung henna? 3 years din.
Mga 1 to 2 weeks. Pero depende kung gaano magpawis yung skin ng tao. Gaano siya katagal matuyo? 45 minutes to 1 hour. 2 days niyo pwede Cute, Janice. Gagalawin, ha? Pakita mo nga, Janice, yung iyong napakagandang bulaklak. Galing naman. Yeah. Bawal hawakan. Bawal hawakan yan, ha? 3 days yan. Kung gagalaw. Para ka naman commercial ng sabon o Saan mo ginaganyan? Baka matanggal, Jenny. Alam nyo, kaya po namin kinuha yung sis house na yan ay para may place kami kung saan po namin pwedeng i-entertainan lahat ng aming mga kaibigan at i-entertain kayo. Yun po ang aming sis house. But today, naiba po ng konti. Kasi in-entertain ko naman po kayo sa isang lugar na ang tawag ko ay home. My home. Marami pong salamat sa muling pagkikita natin. Dito lang po sa Sis! Kahit ako lang mag-isa. Sis would like to thank Bambi Fuentes, Mosimo, FNH, Folded and Hung, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, 680 Home Appliances, Durastar, La Germania, Salon de Manila, Janelin Shoes, Wade Shoes, Mano Mano, JBL Furniture Corporation, Grand Flora, Bio, Our Home, The Barnyard, and Union Square. Ayaw nila magpakuha. Pwes. So, kumusta naman ang buhay natin? Kumusta naman ang buhay natin? Eto po, si Tita, yan po ang aking tagapaglaba, tagapag-alaga, tagamasahe sa paa ko. Taga-alaga po siya ng aking mga damit. Okay? Eto po si Inday, ang aming kusinera. Okay? Eto si Inday, ang taga-gising sa lakas ng boses niya. Mag-hi ka sa mga fans mo, Inday. Hi! At yan, si Yaya Lilet. Yaya ng aking mga girls. Si Yaya Lilet. Okay? Malaki pa ako sa kanila. At syempre, yan! Si Edmond! Yan ang aking action star, rockstar driver. Mag-hi ka, Edmond. Hi ka sa kanila. Hi! Hoy, gusto niya yan. Sunglasses pa yan. At ayan, si Mimi. Mimi, na nagko-computer. Hi ka, Mimi. Hi! Hi! Oh, wala siya nagawa. Wala siya nagawa. Yun lang. Wala na.